Magandang araw pong muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. At bigyan naman po natin ng komento itong naging pahayag ni President Bongbong Marcos patungkol sa mga isiniwalat ni ex-PDEA agent Jonathan Morales sa hearing na nagaganap sa Senado. At bigyan po natin ito ng komento pagkatapos. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales? Na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap namang bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. So, yan po ang naging pahayag ni Mr. Marcos doon sa naging testimony at pahayag at pagbubulgar na ginawa ni Mr. Jonathan Morales, ex-PDEA agent Jonathan Morales sa Senado. Sinasabi po niya na si Morales ay hindi dapat paniwalaan dahil professional liar. At sinasabi niya may kaso ito ng false testimony. Ibig sabihin po, pagtistigo niya sa isang maling bagay, pag-aangkin niya na kanyang sinasabi ay totoo. May kaso rin daw po si Morales na nagdadawit sa kung sino-sinong mga tao para lang kumita, at sinasabi pa niya na ang ginagawa ni Morales ay dahil ito ang kanyang hanap buhay at pinagkakakitaan. Medyo mabigat po. At kung tutusin, kung maniniwala sa paratang na ito, yan din po ang sinasabi dati ni, natatandaan nyo, si Senator Jinggoy Estrada, na na-establish na raw niya na si Morales ay nagsisinungaling at maraming kaso hindi nagsasabi ng totoo. So yan po yung pahayag ng dalawa. Ngayon po ganito ang punto. Nagsalita si Morales, naglabas ng ebidensya unang-una sa Senado. Yun pong ebidensyang ipinakita ni Morales, kung tutuusin ay hindi siyang naglabas. Yun po ay lumabas sa isang vlogger, nilabas o lumabas sa isang platform ng isang vlogger na si Miss Maharlika. So nakalagay po doon sa dokumento yung pagkakasangkot ni Bongbong Marcos sa droga at yung pre-operation na dapat sana i-raid yung condominium ni Maricel Soriano, na later on inamin niyang sa kanya na ang involved na tao ay si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano. So yun po, kung tutuusin po, hindi si ex-PDEA Jonathan Morales ang naglabas ng dokumento. Ulitin ko po, ang dokumento po ay unang lumabas sa vlog ni Maharlika. So si Morales po ay tinawag at pinaimbestigahan sa Senado dahil po doon sa nasabing dokumento, inamin ni Morales na siya ang gumawa ng papel at siya ang pumirma. So yun po yung pagkakaiba. Isa pa pong bagay, may sinabi po si Morales na siya mismo ay may hawak na may nakitang mga larawan na gumagamit ng droga si BBM at saka si Maricel Soriano. So yan po yung mga bagay na inilabas niya sa Senado. At pangatlo po, may sinabi rin si Morales sa Senado na yung drug test ni Bongbong Marcos noong bago siya kumandidato o bago naging Pangulo ay medyo hindi ka panipaniwala dahil ang drug test ay natapos ng 2 minuto mahigit lamang. Naayon naman po sa PDEA, ang sistema raw ng drug test kapag sa 2 minuto walang nakita ang negative, yun po ay negative na. So ang isa pa pong nakadagdag doon sa ibinulgar ni Jonathan Morales ay yung tangkang panunuhol ni Lisa Marcos daw at saka ni James Kumar.
So yan po yung mga kantang sinasabi ni PBBM na pinakakanta ni Jonathan Morales sa Jokes Box. So at sa mga ito po, yung lahat ng sinabi ni Morales, isa lang po ang magpapatotoo, si Bongbong Marcos lang. At hindi po niya pwedeng gawin yan sa pamamagitan lang ng pagsasabing si Morales ay sinungaling. Nandun na po tayo, sige po, sinungaling na si Morales, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Pero paano niya ngayon patutunayan at pasusubalian o sasabihin hindi totoo yung sinasabi ni Morales na siya ay involved sa drugs? Ang sabi nga po ng mga netizen, ang sabi ng mga tao, bakit hindi siya sumailalim sa droga, testing ng droga at ipakitang siya ay hindi involved sa droga. Kasi po, kung tutuusin, ito po ay saga ng akin lang ha. Yung 2 minutong drug test at sasabihin ngayon ng isang tao o sabihin na nating pamunuan ng facilities na negative kasi sa loob ng 2 minuto walang nakita na trace ng droga. Pero ito po ang tanong. Si Bongbong Marcos po ay presidente ng Pilipinas at nung panahon yan ay kumakandidatong presidente ng Pilipinas. Di po ba kung tutuusin dapat yung drug test niya, yung record ng drug test niya ay maliwanag at lahat ay detalyado, lahat ay may proseso. Hindi po kasi pwedeng sabihin na ano kasi ito kumakandidatong presidente ito, okay na to. Hindi po pwedeng ganon. Dapat po ay detalyado. Katulad po nung pinagkukumpara ni Maharlika na drug test ni PBBM at saka drug test ni BP Sara. So dito po, sino ba talaga ang nagsisinungaling? Si Marcos ba o yung drug center facilities? So, matitrace po kasi, makikita kung ano-ano ang kasinungalingan talaga at hindi kung sino ang hindi nagsasabi ng totoo. Doon po sa investigasyon sa Senado, halos yung PDEA ginawa na ang lahat na ipagdiinang sabihin na hindi totoo yung dokumento kasi wala daw po sa kanilang records. Pero nagulantang po sila nang sabihin ni Senator Bato, wala sa kanilang records kasi may tumanggal. Tinanggal sa kanilang records at lumalabas na yun ang ikinalat sa media. So wala po talaga silang makita. At isa pa, doon din sa hearing sa Senado, yung si Director Bitong naman, ng kanyang kinokorner si Attorney Vince Delgado tungkol doon sa nagkakalat na video, lumabas po doon na mismong PDEA ang nagkakalat ng video. At halos magkandabulol-bulol po si Director Bitong sa pagsasabing hindi siya ang nagkakalat. Kasi nung una, ang sinasabi niya wala siyang pinagbigyan at tanging si Attorney Delgado lang. Pero nung lumabas yung screenshot nung pagkakalat niya ng video, bigla niyang sinabi meron siyang binigyan at yun daw ay mga pawang kasamahan niya sa trabaho at pwedeng maka-access doon sa video. So dito po sa ganitong simpleng bagay na papaghuhuli po o nakikita kung paano nila ipagtanggol yung Pangulo na nagkakandabulol-bulol sila at nahuhuli sa sariling pananalita. So balikan po natin itong sinasabi ng Presidente. May issue po ang Presidente dati sa kanyang diploma. Hindi rin niya po napatunayan yan. May issue po ang Presidente ngayon sa foreign policy. Magulo kasi yung WPC, may sinasabi yung China na may bagong kasunduan. So, alin po ba ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsasabi ng totoo? Si Jinggoy Estrada po, ang sinasabi hindi pwedeng pagkatiwalaan si ex-PDEA Jonathan Morales dahil may mga kaso. Pero si Jinggoy Estrada po ay convicted ngayon sa kasong bribery at nakakalaya sa piyansa. So, sino po ang nagsasabi ng totoo? Pero ang lahat po ng ito ay mawawala o
o masasagot sa isang paraan lang. Isang simpleng drug test lang ni Bongbong Marcos at mapatunayan niyang hindi siya involved sa droga o wala siyang trace ng droga sa katawan. Tapos na po yung issue. At pwede na po siyang manungkulan ng maayos at patakbuhin ng Pilipinas talaga ng maayos. Pero hanggat may nagtatanong, hanggat may lumalabas na issue at isa pa pong kaabang-abang na naman dyan sa Senado, yung paglalabas ni Expedito Jonathan Morales ng CCTV na kung saan ayon sa kanya ay nakita yung tangkang panunuhol ni Lisa Marcos at ni James Kumar. So, yan po yung mga panibagong issue na haharapin ni PBBM. At hindi po matatapos yan hanggat wala siyang ginagawang paraan o hakbang patungkol dun sa kanyang pagpapadrug test. Yun lang po ang susi ng lahat ng ito. Ay maraming salamat pong muli at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Paki-like and subscribe na lamang po.